Pag-usapan natin ngayon mga idol yung tungkol sa itong The Big One. Trending ito ngayon sa social media. At ito ngayon ay napapanahon ding issue. Kasi nga, nangyari na nga sa Cebu, di ba? May naganap na The Big One din daw ang tawag nila rito dahil nga malaki ang epekto. Marami ring nasawi at maraming mga nasalanta. Kaya nga, ngayon dito sa Metro Manila, mas malakas daw ito kaysa doon sa nangyari sa Cebu. Kaya ngayon, pinaghahanda ang ating mga mamamayan para naman anumang oras at araw mangyari yung itong kinakatakutan na The Big One, nakapaghandaan lahat. Yan, pinag-uusapan at tinatalakay hindi para takutin ang mga mamamayan o ang mga tao, kundi para mapaghandaan ang mangyayari at ibinibigay nila ang solusyon o pamamaraan kung paano mapaghandaan ito. Upang sa gayon, kahit paano, maging ligtas ang iba, makaligtas sa mangyayari. Pero tandaan nyo mga idol, kahit anong klaseng pag-iingat at kahit anong uri ng paghahanda ang ating isasagawa kapag dumating na ang takdang panahon na magaganap yan, yung mga nakatakdang masawi, masasawi yun sa ayaw natin sa gusto. At yung mga masasalanta sa araw na yan, magaganap talaga yan. Hindi natin maiiwasan yan. At walang sino mang makakapigil kapag yan ay nangyari. Dahil yan ay kalikasan. Tandaan nyo mga idol, ang gawa ng kalikasan, walang sino mang makakapigil. Mapaghahandaan, bakit hindi? Pero walang makakapigil. Sabagay, totoo lang mga idol, yung The Big One, wala yan sa Biblia. Ang nakalagay sa Biblia, lindol. Dahil sabi ng ating Panginoon, lilindol sa iba't ibang dako o sa iba't ibang panig ng ating mundo. Hindi lang dito sa ating bansa. Pero para magkaroon ng title, siyempre dito sa atin, nilagyan ng title The Big One. Okay din naman kasi wala namang masamang layunin o tendency yung mga kinaukulan sa pagbibigay nila ng title tungkol sa The Big One, kundi para mapaghandaan ito at mapag-ukulan ng panahon o pansin. Dahil nga naman sa oras na maganap ito, hindi ito biro. At totoong maraming masasawi. Gaya nga ng binanggit ko, kahit anong uri ng paghahanda at pagsisikap na mapagtalagahan yan, kapag nangyari na yan, yung mga nakatakdang masasawi, mangyayari yun. Hindi lang natin alam kung sino sa atin ang nakatakda doon. Ang importante, na pag-ibigay alam sa atin, yung mangyayari. Ngayon, sabi nga nung nag-ano, ang kaganapan yan, nandun na sa tao. Oo. Yung mga masasawi at yung mga makakaligtas, nasa mga tao na yan. Patata importante na pagbigay alam yung mangyayari at para mapaghandaan. Kaya yung mga nagrarally-rally niyan, patuloy sila sa rally-rally nila. Kapag inabot sila
ng Dabiguan. At dyan, sa lugar nila kung saan sila nagrarally, mangyari ang isang malakas na magnitude, bumiyak ang lupa, bumagsak ang mga lugar na kinalalagyan nila. Baka isa sila doon sa sinasabi na masasawi. Di ba? Tama mga idol? Kaya huwag nating basta-basta mamaliitin yung mga inilalathala dahil kasi nga nagbibigay din ng babalayan warning para mapaghandaan nga naman kung ano ang mangyayari. Oo. Kasi napakalaking ano daw yan 100 kilometer yata ang saklaw niyan mula dyan sa may Marikina. Oo. Magmumula yan sa Bulacan Pinakita yung mga lugar mula sa Bulacan, tatagos ng Marikina, dadaan kung saan-saan, Makati, Quezon City, at marami pang iba na madadaanan. Ang pinaka huling yugto niyan sa Laguna. Doon. Kaya yan, pag nangyari yan mga idol, talagang malaking perwisyo. At ang unang tigit sa lahat, sabi nung nag-aano dyan, ang malaking magiging problema dyan, yung pagkain. Magkakagutom. Tama rin yung nakalagay sa Bible na magkakagutom. Sabi nga, ingatan yung magulumihanan, datapot hindi pa yan ang wakas. Pasimula pa lang yan. At magkakagutom. Dahil nga, kapag epektuhan na, pati yung mga mall na yan, o yung mga ibang mga pinagkukunan ng supply ng pagkain, paano na? At nandiyan na ang pagpapanik ng tao. Doon sa mga makakaligtas at makakaranas ng tagutom, yan ang magpapanik yan. Pero sana naman, huwag mangyari sa atin. Huwag. Kasi ang the best na ano dyan, panalangin para wag matuloy yan Pero ano nyo ba, sa totoo lang, yung Dabiguan na yan, noong mga nakaraang taon pa yan, tinatalakay na yan. Hindi pa lang kasi nagaganap. Kasi, every 400 years yata, ang tectonic plate sa ilalim ng lupa gumagalaw. Saklaw na tayo ng 400 years. At ang malaking niyan, sa dagat. Pag sa dagat nagmula ang lindol, ang number 1 magiging epekto niyan, yung nga sabi nila tsunami. At yung tsunami, malaking pinsala ang idudulot niyan. Halos 10 metro daw yata ang taas ng tubig mula sa pag-alsa ng tubig sa dagat. At itinataya yata yan na mahigit 5 kilometro ang dadaluyan ng tubig na yan. At yung mga aabutin nga niyan, yun. Tulad na nangyari nga sa Cebu, di ba? Lalo na yung pinakita yung nangyari sa Mindanao. Isipin mo, gabi nangyari yun, kasarapan ng tulog. Wala nakaligtas kasi pag gising sa umaga, pagdating ng liwanag, nagkalat na yung patay sa kalye. Siguro yung mga inanog ng tubig. Iba yung mga bahay. Nangyari pa na yan noon. Walang masyadong nakaalam. Kaya nga ngayon, pinaghahanda na ang iba. Dahil nga, sa ganyang uri ng mangyayari. Pinaganda nga, ginawang The Big One. Binigyan ng pangalan, nilagyan ng title. Para naman medyo magandang pakinggan. Hindi yung basta na ng lindol. Okay din yung ginawa ng mga kinaukulan. Binigyan ng title yung mangyayaring malakas na lindol.
Although wala yan sa Biblia yung the big one, ang nakalagay sa Biblia, magkakaroon ng lindol sa iba't ibang dako. Pero para magkaroon ng magandang binigyan ng title, the big one. Kasi kaya sinabing the big one, isipin mo nga naman, ang laki ng saklaw. Ilang kilometro? 100 kilometer yan. Saklaw ng the big one na yan. Mula Bulacan hanggang Laguna. Isipin mo layo niyan. Ang daming bayan na dadaanan yan. Ang daming sasalantahin, di ba? At maraming buhay ang masasawi kapag nangyari yan. Kaya nga pinagpapauna na pero mapaghandaan. Tinatalakay yan ng iba't ibang mga taga-social media, hindi para takutin ang tao, kundi para papaghandain, bigyan ng babala. Kaya yan, napag-uusapan din natin dahil nga sa napapanahong issue at trending yan. Paano? Salamat ng marami at sa may kisandalin itong ating kwentuhan, mga idol, ay sinamahan nyo ako. Pero siyempre, bago tayo mag-iwalay, muli ko kayong binabati ng isang magandang hapon. Saan man kayong panig ng ating bansa na roon, Mapaluson, Visayas, Mindanao, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Para naman, sa may kisandalin itong ating kwentuhan, ay nakapagbigay ako sa inyo ng idea kung paano natin may iwasan yung mangyayari sa atin. Sabi nga nung nasa tao na ang kaligtasan, nasa tao rin ang kapahamakan. Kaya, ingat na lang tayo mga idol, sakaling dumating yan, maging handa tayo. Pero ang mabigat lang kasi, baka kagaya na nangyari sa Mindanao, gabi nangyari, walang kamalay-malay ang tao, kasarapan ng tulog, kaya hindi sila nakapaghanda. Kaya ngayon, sa panahon naman natin ngayon, marami nagpupuyat Oo. At saka mga station natin ngayon, talagang may mga overnight. Mga istasyon ng radyo. At ang ating barangay, makakapagbigay warning yan kung sakali. Kasi may mga naka-duty 24/7. Kaya kung ano man mangyari, makakapagbigay ng warning. May mga inihanda na ang mga kinaukulan natin sa bawat barangay na magbibigay ng warning. Kakaroon ng sirena siguro pag mangyayari yan. Para kung tulog man ng mga tao, magising. Paano Salamat ng marami. Sa tinalakay natin ito, sinamahan nyo ako. Ito pong muli, yung lingkod, si Boyet. Samantala nagpapaalam. Hanggang muli. Paalam!